Lord God, ang victory na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ang bawat panalangin, Panginoon, aming kiniklaim na may katugunan sa iyong mga kamay sapagkat sabi ng iyong mga salita, it is written, walang imposible sa Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, gabayan mo rin, Panginoon, ang iyong lingkod, Panginoon, sa gabing ito. Aming kapatid, Lord God, Brother Tim. Ikaw, Lord God, ang makita sa kanyang, sa pulpitong ito, Panginoon. Itago mo siya sa kanyang likuran, Panginoon. Anoint his lips, Lord God, na gagamitin mo sa mga sandaling ito, Panginoon. Salamat o Diyos. Sa iyo lamang namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang mga darapang oras, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, sa pag-aawitan, Panginoon. At sa iyo lamang, Panginoon, na binabalik lahat ng papuri, parangal at salamat sa pangalan ng Panginoon Kristo Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Nadama ba natin ang presensya ng Panginoon? Hallelujah. At sa gabing ito, tayo magpapatuloy sa gawain. Tayo umawit ng may kagalakan. Ang bawat sabay nagagalak. Ang bawat sabay may kalakasan. So umawit tayo sa Panginoon ng mayroong kalakasan at kagalakan. Hallelujah. Ating awitin yung awit ng sabing, this is the day that the Lord has made. Hallelujah. Tayo malakpak sa Panginoon. Hallelujah. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Hallelujah. And be glad in it, and be glad in it. So this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Hallelujah. That the Lord that the Lord has made. Let us rejoice. Hallelujah. We'll rejoice. Kayo ba'y nagagalak, mga kapatid? Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice. Hallelujah. Oh, this is the day. I will enter his gates. Hallelujah. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. Yes, he has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice. Minsan pa, I will enter his gates. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. Amen. Hallelujah. That the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. Hallelujah. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. Hallelujah. In the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. We have the victory. Amen. Hallelujah. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Satan, you have to flee. Tell me who can stand before us when we call on his great name. Jesus, Jesus, precious Jesus. We have the big in the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We have the victory. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Satan, you have to flee. Tell me who can stand before when we call on his great name. Amen. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Precious. We have the victory. Hallelujah. Let us sing, oh what a mighty God. Oh what a mighty God we serve. Amen. Hallelujah. What a mighty God we serve. Oh what a mighty God. Hallelujah. Yes, hallelujah. What a mighty God. We listen ba? Oh what a mighty God. Hallelujah.
mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Hallelujah. For the last time, ating awitin mga kapatid, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We have the victory. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Satan, yes, in the name of Jesus. Hallelujah. Tell me who can stand before us. Hallelujah. On His great name, Jesus, Jesus, precious Jesus. We have in the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We have the victory. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Let us say, praise the Lord. Hallelujah. Inyo bang nadama ang presensya ng Panginoon? Hallelujah. Kaya tayo patuloy na dumalog sa Panginoon sa gabing ito. Let us come. Hallelujah. Sa paanan ng ating Panginoon. Atin siyang sambahin, Panginoon. Hallelujah. Sa gabing ito, ating awitin yung isang awit nagsasabing Throne of Praise. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, yes, Lord, we lift you on our praises, so every eye can see your face. Yes, Lord, your power and grace, Lord. Behold you as you. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Brighter than all the stars of heaven. Yes, Lord. We want to feel, Lord God, your presence, Lord. Hallelujah. Lord, hallelujah. As I live, I have breath. As long as I have breath, I'll find a way to say that I love you. Hallelujah. Everything may change, and the world may pass away, yet we still love you, Lord. Hallelujah. Bago man ang mundo, Panginoon. For every song we sing, yes, Lord, every song we sing, at sa bawat panalangin, Panginoon. Hallelujah. Oh, praise. Let us sing. Hallelujah. Oh, Jesus, we lift you on our praises. Yes, Lord, hallelujah. So every eye can see your face, your power and grace. Behold you as you really are. Brighter than, hallelujah. Brighter than all the stars of heaven. Our worship is for you alone. We build you this throne. Hallelujah. Yes, Lord. Ating awitin ang second stanza. Hallelujah. Oh, Lord. Alone deserve the praise of all the earth, and we worship you. Yes, Lord. Hallelujah. A sacrifice you died. Hallelujah. A sacrifice you died. Now great and glorified. Hallelujah. And we worship you, Lord. Hallelujah. Every, hallelujah, song we sing, and in every prayer we pray, Lord.
This is our desire, Lord God, to build the throne. Hallelujah. Made from the sound of praise. Hallelujah. Let us worship the Lord. Hallelujah. Yes, hallelujah. We lift you on our praises, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. So every eye can see your face. Hallelujah. Your power and grace, beholding as you really are. Brighter than all the stars. Hallelujah. Brighter than and all the stars of heaven. Our worship is for you alone. We build you this. Minsan ba, liwitin, Jesus. Jesus. Yes, Lord. We lift you on our praises. Hallelujah. We see your face with power and grace. Yes, Lord. Hallelujah. Behold you as you really are. Brighter than, oh, brighter than, hallelujah, and all the stars of heaven. Hallelujah. Our worship is for, yes, Lord, our worship ay tanging para sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. We lift you on our praises. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Behold you as you really are. Yes, Lord. We lift your name, Lord. We lift you on our praises, Lord God. Hallelujah. So that every eye can see your glory, Lord. Can see your face, Lord God. Can hear your voice, Lord God. Hallelujah. Brighter than. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin na, Panginoon. All glory to Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord, for your presence. For you alone. We build you this throne. We build you this throne of grace, Lord. We build you this throne of praise. Hallelujah. We build you this throne of praise. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kanta kahit magkanda paus tayo, mga kapatid. Let us always desire na mapupurihin ng Panginoon sa ating mga labi. Kahit na tayo minsan wala sa tono. Kung ito'y naman ay galing sa ating puso na nagpupuri sa Panginoon, ito'y kaaya-aya pa rin sa Panginoon. Sa mga sandaling ito, kayo ba'y nananampalataya na may gagawin ng Panginoon sa gabing ito? Kayo ba'y merong mga expectation, pangangailangan sa ating Panginoon sa gabing ito, mga kapatid? Let us desire hindi lang ang mga pangangailangan ng material ng ating nasain sa gabing ito. Hindi, masigit nating i-desire ang mga pangangailangan natin sa spiritual.
Lalong-lalo na ang kagalakan na let us admit, minsan nawawala talaga sa atin. Pagdating natin sa gawain, minsan parang walang kagalakan. Pero kung tayo merong expectation na i-restore tayo ng Panginoon, i-restore ang kagalakan sa atin, I believe, yes, in the name of Jesus, I believe. Ang bawat kagalakan, atin mo rin mararanasan. Yung unang pag-ibig na binigay natin sa Panginoon dati, na nadarama natin dati, I believe, kung tayo may pananampalataya, ay ating muling mararanasan sa gabing ito. Kaya sa mga sandaling ito, sa bawat isa na may mga panalangin, ay maaari nyo pong iabot dito sa harapan, sa pagsulat sa papel, at sa mga ating kapatid na may dalangin sa gabing ito, pwede nyo po i-comment ang inyong mga prayer request upang ating maidulog sa panalangin mamaya. At sa ating pagpapatuloy, sa ating pinakamahalagang parte ng gawain, ang iba kundi ang salita ng Diyos, tayo ba'y nasasabik na makarinig muli ng mga salita ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Yan lagi dapat ang ating laging kasabikan. Marinig ang tinig ng Panginoon. So, sa gabing ito, bago tayo pumunta sa pinakamahalagang parte, tayo muna umawit ng isang awit na nagsasabing, Search me, O God. Hallelujah. 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 Search me, O God. Tayo ba'y handa na magpasuri sa Panginoon? Hallelujah. And know my heart today. Try me. Try. Some wicked way, hallelujah, and see there be some wicked way, yes Lord, some wicked, yes Lord, hallelujah, cleanse me Lord, cleanse us Lord, oh cleanse from every sin and sin. Hallelujah. Minsan pa, search me, O God. Hallelujah. Hallelujah. Brother Tim, hallelujah. Oh, yes, Lord God. Third stanza. Free, Lord, take my life. Hallelujah. Yan ang ating maging dalangin sa gabing ito. Lord, take my life. Yes, Lord God. And make it
Amen and amen. Yes, Lord. Praise the Lord Jesus. Purihin ang ating Panginoon. Let us bow our heads in prayer. Dakila namin Diyos, katulad ng aming awit. Cleanse me, O God. Search my heart today, Lord. Sapagkat sa mga nakalipas na araw, tunay nga, O Diyos, punong-puno ng mga pagbaka, struggles, trials, and temptations. And right now, O God, habang kami lalapit sa iyo, nais namin ng isang dalisay na puso, isang malinis na puso, isang puso, O Diyos, na handang tanggapin ang iyong mga salita sa gabing ito. And may you, Lord God, speak unto us sa gabing ito. Mangusap ka sa aming kalagitnaan. Katulad, O Diyos, ng dalangin namin kanina, ng aming awitin kanina, bayan ng Espiritu Santo ang siyang dumating sa aming kalagitnaan. At ikaw ang mangusap, O Diyos. We need your anointing, Lord. We need your Spirit na makakapagpabago sa aming mga puso, na makakapagpatibay sa amin. Sapagkat, O Diyos, anumang salita ng tao ay wala magagawa sa amin. Hindi kami kayang baguhin ang salita, ng precepts, ng thoughts ng mga tao. Ikaw lang, O Diyos, ang siya makakapagpabago ng matigas na puso. Ikaw lang, O Diyos, ang siya makakapaglinis sa aming mga kasalanan. Thy word, O Lord, ang siyang makakapagpatibay sa amin. May you bless your words this evening, Lord. Ang aming dalangin, Panginoon, bayang mangusap ka sa aming kalagitnaan. May you speak to your servant, Lord. Wala po ang magawa. Ikaw lang, O Diyos, ang siya mayroong magawa sa aming kalagitnaan. At bayangan naman nais mong sabihin, Lord, then so be it. Be it unto us according to your words. Mangyari ang iyong mga salita. Mangusap ka. Abutin mo ang aming mga pangailangan mula sa bata hanggang sa pinakamaedad, Panginoon, sa mga sandaling ito. Abutin mo ang pangailangan. Bayan ng Santong Spiritong siyang gumawa, kumilos sa aming kalagitnaan. Upang ang araw na ito ay huwag masayang, ikaw, O Diyos, ang siyang gumawa sa aming kalagitnaan. Niniwala kami, Panginoon, na ikaw na sa aming kalagitnaan. Bayang maging malaya ka na kumilos sa mga kabataang ito. Mangusap ka, patunayan mo, O Diyos, na ikaw ang Diyos na buhay sa aming kalagitnaan. Panginoon, sa mga sandaling ito, nalagak ko sa iyo ang lahat ng pagkakatiwala. Bayaan ang bawat isa, iabutin mo, ingatan mo sa iyong presensya, at huwag na umaagaw ng kaaway habang kami nag-uusap sa iyong mga salita sa mga sandaling ito. That is our prayer, Lord. We lift it up to you, all the glory and honor and praises in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord. Bari palapakan ng ating Panginoon. Praise God. Palayan na tayo makaupo sa mga sandaling. Salamat sa Panginoon sa gabing ito. At muli ang pagbati ay magandang gabi sa bawat isa. I hope na tayo ay patuloy na pinapalakas ng ating Diyos at iniingatan ng ating Panginoon. May pagpapasalamat po ba tayo sa Diyos sa gabing ito, mga kapatid? Ang Diyos ba'y mabuti sa inyong buhay? Tunay nga na ang ating Panginoon ay nag-iingat sa atin, nagagabay sa atin sa bawat oras, bawat araw. Kahit sa kabila na medyo nakakapagod or busy tayo sa mga nakalipas na araw, school, work, kuminsan nakakapagod lang sa bahay kahit wala kang ginagawa. Parang nakakapagod magstay sa bahay at ang ating mga katawan ay punong-puno ng kapaguran sa sanlibutan. But right now, ang aking dalangin ay sa mga sandaling ito, as we gather in His presence, ay palakasin tayo ng ating Panginoon. At nawa, ang bawat isa ay merong expectation, merong desire na marinig ang Diyos. Nawa, wag ito maging just simpleng gathering lang, kundi nawa ang dakong ito ay maging fellowship. Pagkakaisa, agreement ng bawat isa na ang ating gagawin sa dakong ito ay walang iba kundi purihan ng Diyos. Pakinggan ng Diyos sa kanyang mga nais sabihin. Itong gawain ay God-centric.
Hindi sa tao nakasentro, hindi sa anumang accomplishments natin, hindi sa anumang ideas natin, kundi ito ay nakasentro sa ating Panginoong Kristo Jesus. So sa gabing ito, before we start, sama natin sa prayers, of course, ang nalalapit na ating anniversary. So a couple of weeks na lang, I think 2 weeks, 3 weeks, ay 3 weeks from now ay magdadaos tayo ng ating anniversary. So dito lang siya sa church. Sama sa prayer yan. At ang Diyos ang siya magpala. And also, halos 2 weeks from now ay kami rin ay aalis, Lord willing, punta ng Samar. So sama nyo rin sa prayer. Ilan sa ating mga kapatid dito at ilang mga kapatid ay punta ng Samar. So sama nyo po sa prayer yan. At nawa, ang Diyos ang siyang mag-ingat, ang Diyos ang siyang maggabay. And of course, while we are nakantabay pa, dahil baka nga may nag-amba na mag-lockdown, dahil lately humihigpit yung quarantine, yung curfew, at iba pa. So, Lord willing, ay antayin natin ang kalooban ng ating Panginoon. And also, sama sa prayers, of course, next week, katulad natin na pagkakasunduan, na pag-agrihan, every last Friday of the month, ay magkakaroon tayo ng small activity na kung saan tayo mag-uusap-usap. So yun yung ating gagawin for next week, which is last Friday na ng buwan na ito. So ang bilis ng buwan, bilis ng mga araw, at I hope kayo ay, nakaka-catch up. Nakaka-catch up sa mga ginagawa ng ating Panginoon. Because God, ang plano niya, or should I say, si Satanas nagmamadali na sa kanyang mga devices, sa kanyang mga pagtutukso. Dahil ang mga panahon ay malapit na, mga kapatid, malapit ang bumalik ang ating Panginoong Kristo Jesus. And that is why si Satanas ay todo tukso na, todo pressure sa inyo ng mga kabataan, sa atin ng mga kabataan. Binibigyan niya lahat ng possible devices, lahat ng temptation, lahat ng trials na possible ay bibigyan niya sa inyo, sa atin. That is why ang aking dalangin, nawa tayo nakaka-catch up pa rin sa mga salita ng ating Panginoon. Nawa lagi kayong updated, hindi sa my day or sa status, kundi, in the words of God. Nawa tayo ay laging in sync sa mga salita at sa mga ginagawa ng ating Panginoong Kristo Jesus. Para hindi tayo mapag-iwanan. At eventually, hindi tayo maiwanan sa pagbabalik natin Panginoong Kristo Jesus. So, yan ang ating isama sa mga prayers. At sama sa dalangin ang ilang mga preparations for anniversary, of course. Mga paghahanda, ang ating speaker, ilan sa mga preparations sa food, etc. So, lahat ng yan ay isama sa panalangin. At nawan Diyos ang siyang magbigay ng isang mainam na pagkakataon upang pasalamatan natin siya sa lahat ng kanyang kabutihan. For the past 31 years, kung hindi nakakamali, ng mga kabataan sa dakong ito, of course, hindi naman tayo lahat. Wala naman sa atin dito yung 31 years na sa youth. But, napakainam or napakaganda isipin na naging parte tayo. Kahit ilang taon pa tayo, kahit 1 year pa lang tayo, or 5 years, 10 years sa youth ministry, maganda may pagbigyan natin pasalamat sa ating Panginoong Kristo Jesus ang bagay na yan. Dahil ang Diyos ay naging mabuti sa atin, ang Diyos ay patuloy na tapat sa ating mga buhay. That is why sa araw ng anniversary, share nyo lahat ng photo nyo, maghandog awit kayo. Open, tayo lang naman na dito. So, ibigay natin sa Diyos, ibigay natin sa ating Panginoon ang kapurihan at pagdakila at pasalamat. Okay, may ginawa ba sa inyo ang Diyos, mga kapatid? Mabuti ba sa inyo ang ating Panginoon? Okay. So nawa, ang aking dalangin ay we are here na nakikinig ng salita ng ating Panginoong Kristo Jesus. Okay, so wala na akong oras. Let's open our Bible in Romans chapter 12. Hindi ko na kaya papatayuin pa. Mag-uusap lang tayo ng mga unting mga bagay. So perfect timing lang din.
Dahil ayoko na masyadong malate tayo dahil may mga bali-balita na yung mga in-enforce na strict curfew. So, para hindi rin tayo masita sa gabi. Okay. So, Romans chapter 12, basahin natin mula verse 3 to verse 8 to lay the foundation. Babasahin ko sa New King James Version. Sundan nyo na lamang ko sa mga Bibles na meron kayo. For I say, though by the grace given to me, to everyone who is among you, or through the grace given to me to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly or humbly, as God has dealt to each one a measure of faith. For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function. And so we, being many, are one body in Christ, and individually members of one another. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion of our faith. Or ministry, let us use it in our ministering. He who teaches, in teaching. And he who exhorts, in exhortation. And he who gives, with liberality. He who leads, with diligence. He who shows mercy, with cheerfulness. Can you say amen to the words of God? Amen. So yun natin pag-uusapan sa mga sandaling ito. At ang Diyos ang siya magpala sa ating mga pag-uusapan. So, magbibigay lang ako ng konting idea or ng kaisipan sa mga sandaling ito. So, maliit lang to. Pero itong maliit na to ay nawa ito tumimo sa ating mga puso, sa ating kaisipan. So, pinag-usapan natin previous Friday ago yung humility, yung honesty, yung pagiging tapat sa Diyos. Pagiging tunay, pagiging totoo. No? Na kung paano tayo magiging totoo, na kung kapag naging totoo tayo or naging tapat tayo or naging tunay tayo sa harapan natin, Panginoon, ay ito'y katumbas ng pagpapakumbaba. Okay? At ang pagpapakumbaba, ang humility, nabasa natin previous Friday ago na ito ay, in the end, mag-uuwi para kayo ay iangat, itaas. No? Ang sabi sa isang talata, humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. Okay? So, kapag tayo magatapat sa ating Panginoong Kristo Jesus, even right now, kung magatapat tayo na, Lord, di ko talaga maintindihan. Lord, hindi ko maunawaan ang mga plano mo. Kung sinasabi ng MC kanina na Lord, sabi ng MC kanina, nadarama niyo ba ang presensya ng ating Panginoon? If we are to be honest, na sabihin natin, Lord, ang totoo, hindi ko talaga madama. Okay? Lord, hindi ko talaga madama. Lord, parang hindi ako makasagot kasi wala akong nararamdaman. If you are to be honest or magiging tapat tayo sa mga sandaling ito, ang gagawin ng ating Panginoon ay hindi tayo pagkatawanan or hindi tayo kukutyain. Bagkus ang sabi doon, kung tayo magpapakumbaba and we admit na tayo ay mababa, na walang magagawa sa ating sarili, then ang kapangyarihan ng Diyos ay makakagawa at makakilos. In that weakness, or in that fragility, yung kahinaan natin, kung ating i-admit lamang, magtatapat tayo sa ating Panginoong Kristo Jesus, doon siya makakagawa. Kung magtatapat tayo sa doktor, for example, na meron tayong kahinaan, karamdaman, then doon lang siya makakagawa, doon lang siya makakilos. And then, I will bibigyan ka ng reseta, bibigyan ka ng observations, findings, etc. It's the same thing. Kung tayo magatapat sa ating Panginoon, Lord, hindi ko talaga madama yung presensya mo. Lord, ano yun? Ano yung indwelling of the Holy Spirit? What is that? Then, sa ating pagatapat, and of course, hindi lang basta pagatapat, kundi nadaanan natin previous Friday ago, meron ka ring malalim na desire na hindi ko madama, Lord, at this moment, gusto kong maranasan. No? Parang pagsabi mo sa doktor, gusto kong gumaling, Dok. Gusto kong gumaling. Gusto kong gumanda yung aking pakaramdam. Wala naman sigurong pupunta ng ospital na ayaw niyang gumaling.
Of course, gusto mong malaman yung findings, yung x-ray, or kung anong mga reseta sa'yo, para ikaw ay mag-improve yung kalagayan mo. And right now, if we admit to God, Lord, nanlalamig ako, nanghihina ako, Lord, hindi ko madama ang presensya mo, and then meron kang desire, gusto kong gumaling sa kahinaang to, gusto kong gumaling sa mindset na ito, gusto kong mag-improve, Lord, then, maagawa ang ating Panginoong Kristo Jesus. So kung meron tayong desire, mga kabataan, maagawa ang ating Panginoong Diyos. So nawawag mawala ang ating desire, even though dumating ang pagkakataon na nanlalamig, nangihina. Kahit dumating ang pagkakataon na we are very desperate na kumilos ang Diyos sa ating kalagitnaan. Even if hindi mo maramdaman, ang aking prayer at dalangin sa inyo, manampalataya lang tayo. Maniwala tayo. Sabi sa James, if you have faith without wavering, walang pag-aalinlangan, hindi natotoss to and fro, hindi tayo nag-aalinlangan, merong gagawin ng Diyos. Kung ating pananampalataya sa Kanya ay buo, complete, stable. Okay? So yun yung ating panghawakan. Kung sa mga gawain ay marahil very hindi mo maranasan ang pagkilos, paggawa ng Diyos, then if you have faith in God, if you have the desire, Lord, gusto ko maranasan yung sinasabi nilang pagkilos mo, gusto ko maranasan yung sinasabi nilang paggawa mo, then maagawa ng ating Panginoong Kristo Jesus. If we admit to ourselves na wala tayong magawa, ang Diyos lumalabas ang kanyang kalakasan, kanyang kapangyarihan. Okay? So, sa mga sandaling ito, babalik tayo sa ating pinag-uusapan. As we approach ang nalalapit na anniversary, yung na-postpone na anniversary natin previous year, ay merong tema na rekindled, kung natandaan ninyo. At masabi ko, very apt, ang Tagalog nun, napapanahon or mainam yung idea or yung tema na rekindle, kahit di tuloy anniversary. Pero nawa, meron tayong desire o meron tayong panalangin na ma-rekindle. Dahil nga sa mga recent na pangyayari, recent events, na-stay tayo sa bahay ng ilang buwan, natigil ang ilang mga gawain for a couple of weeks. At of course, dahil natigil ang fellowship, natigil ang mga gawain, marahil dumating yung pagkakataon ng lalamig, nanghihina, nababad tayo sa mga bagay na makamundo, no? And kuminsan nga, even yung mga makamundo na bagay, like work, for example, nawala rin sa atin. Diba? Yung school, yung etc. So, dumating tayo sa panahon, or dumating tayo sa panahon ng panlalamig, panghihina. At mapalad tayo na pinagkalooban tayo muli ng Diyos ng opportunity to gather, makapagsama-sama sa gawain niya. At nawa ang ating mga desire, kung nanlamig tayo sa mga nakalipas na buwan, nakalipas na araw, o dumating tayo sa panahon ng paghihina, or ngayon nasa panahon tayo ng panghihina, nawa ang ating maging dalangin is to be rekindled. Dahil meron ng apoy, at nawa, ang nais natin ay ito'y lumakas pa, or mag-increase pa at pananampalataya. So yun yung ating tema previous year, no? Ngayon, yung pinaka-tema for this year is Built to Last. At basically, ang dalangin ko sa inyo mga kabataan, kaya ito naging tema or naging theme or for this year, is that magkaroon tayo ng stability. Not in the sense na stagnant, kundi stable in a sense na nag-increase. Stable increasing. No? Hindi porket, hindi naman porket stability is stagnant. No? Not necessarily. Pero ang aking dalangin is para sa inyo mga kabataan, na naging stable in a sense na nag-i-improve. Yung stable na nag-i-increase, stable na lumalalim ang ating desire, nag-continue, tumitibay. No?
yung ating pananampalataya ay nag-uugat. Dahil dumadami tayo, and of course, hindi naman ito nasukat sa bilang ang ating mga hindi necessarily na dahil marami tayo gumagawa ang Diyos, hindi natin may to take account on that, na pag marami tayo, maganda yung gawain, or pag marami tayo gumagawa ang Diyos. Kaya ang aking dalangin, ang aking prayer para sa lahat ng mga kabataan sa inyo is for us to become stable, grounded, built upon the rock. No? Kundi ang ating mga pananampalataya ay hindi nakasalig sa tao, hindi nakasalig sa kung kanino man o sa kung ano mga pangyayari, dahil dahil sa mga kaibigan lang. Kapag nawala yung kaibigan mo, wala ka na rin, kundi nawa ang ating maunawaan or maintindihan sa mga lilipas na araw, maraming mga pangyayari sa ating buhay, maraming mga tukso, maraming mga temptations, trials. Ang matitira lamang ay sila ng mga nakatayo sa salita ng Diyos. Okay? So yun yung aking dalangin at nawa, maging dalangin din natin sa ating mga sarili. Na tayo ay grounded on Jesus Christ. Hindi tayo grounded sa mga bagay na temporal or hindi magatagal. Yung mga bagay sa mundong ito hindi magatagal. If you are grounded on studies or on sciences, hindi magatagal. Yung philosophies ng mga tao, hindi magatagal. Kung grounded tayo sa mga material na bagay, lalo na. Kundi nawa ang ating idea or ang ating maging mindset ay we are grounded. Lord, we desire to be grounded, to be stable. To be grounded on the rock, which is Jesus Christ. So yun yung nawa maging nais natin. Maging goal natin, maging achievement natin for this year. Of course, wala tayong ibang pag-asaligan na bato maliban sa ating Panginoong Kristo Jesus. Do you believe that, mga kapatid? Okay. So yun yung nawa maging mindset natin for this year. Nakikita ko maraming mga mangyayari for this year. Marahil ups and downs na naman. Pero nawa ang aking dalangin is for us to be stable, for us to be grounded in the Word of God. Okay? So, in regards sa stability or sa pagiging stable, of course, hindi tayo strengthened sa ating mga sarili. Hindi tayo magiging stable sa ating mga sarili lamang. It is from the words of God. Ito tayo pinapalakas sa pamamagitan ng paggawa ng Diyos. Hindi natin kayang tumayo sa ating mga sarili, but we rely, we are dependent on that rock, which is Jesus Christ. The foundation, doon tayo nakatayo. Okay? Which is Jesus Christ. So in regards to that, gusto kong pansinin niyo ito sa ating binasa sa Romans. Or actually, punta mo tayo sa 1 Peter chapter 2. Okay. Chapter 2 ng 1 Peter, sa verse 4, anong sabi doon? Coming to him as to a living stone, rejected indeed by man, but chosen by God and precious. And you also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So, basically, tayo ay mga buhay na bato, living stones. Tayo tinawag ni Peter na kayo ay mga buhay na bato being built up on the spiritual house. So imagine na lang na, sa ating panahon or sa ating culture, hollow blocks, diba? So yun na lang i-imagine natin. Yung hollow blocks, those stones are being built up para sa spiritual house, sa bahay ng Diyos. A holy priesthood, para ang goal ay to offer spiritual sacrifices acceptable to God. So tayo lahat, isa tayo, tayo na nandito is mga buhay ng mga bato. By the way, ang ating topic or ating title is Stability Through Unity. Okay? So, how can we find
stability. Of course, binigyan natin ang emphasis kanina na ang pagiging stable or ang pagiging sure, ang pagiging matibay, pagiging matatag ay hindi nagmumula sa atin, kundi nagmumula sa Diyos. However, gusto kong pansin niyo itong yung 1 Peter natin binasa, as living stones of God, no, tayo, ilan tayo ngayon nandito? Sabihin natin 20, 25. Kayo na mga nandyan ay isa-isa kayo, living stone. No? So meron dito basically 20 living stones, or 25 living stones. So tayo na mga buhay na bato ay being built up for the spiritual house of God. Okay? So yung foundation natin, kung maalala niyo sa mga nakalip sa pangaral, ang foundation ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, ang Word of God. Kung maalala niyo isang talata, sabi doon ng ating Panginoong Kristo Jesus, upon this rock, Peter, I will build my church. No, dito sa bato na ito, which signifies the words of God, Jesus Christ Himself. Ang sabi doon sa talata, kung babasahin niyo yung 1 Peter, babasahin niyo yung taas, si Jesus mismo, siya yung rejected. Siya yung stone that the builders rejected that has become the cornerstone or the foundation. Okay? Siya yung naging batong panulok. Kung ilalagay natin sa ating culture ngayon, of course, pag nagtatayo tayo ng bahay, meron dong, or should I say, sa mga lumang mga bahay, meron sila dong pinakamalaking bato sa pinaka-corner. Para yung mga ilalagay doon sa pinakataas, or yung mga nakapatong na mga bato sa taas ay tumibay. At para tayo tumibay, mga kabataan, kailangan natin yung batong panulok, which is Jesus Christ. The stone that the builders rejected is our cornerstone, is our foundation. Kaya ang sabi doon sa verse 4, tayo ay pumupunta rin sa Kanya, coming to Him as a living stone. And, rejected by men. Of course, dumadanas sa temptations, trials. In line with our faith, we are rejected by men, but chosen by God and precious. Okay? So, as a living stone, dadanasin natin kung ano ang dinanas ni Jesus. We are being rejected by men, by circumstances, but sa paningin ng Diyos, precious in His sight. Naniwala ba kayo? You are precious in the sight of God. Okay. Okay. Anong goal ng mga living stones? So ang goal natin, sabi doon, is to be built up in a spiritual house to offer up spiritual sacrifices. Hindi lamang mga sacrifices na literal, or sacrifices na immoral, or sacrifices na hindi kaaya-aya, but spiritual sacrifices. Yung mga pag-serve natin sa ministry, tugtog, pag-awit, everything must be a spiritual sacrifice. And we are, sabi doon, being built up on that, on the spiritual house, to offer spiritual sacrifices acceptable to God. But I want you to notice, in line sa ating title, pansinin niyo to, na, of course, ang bahay ng Diyos ay hindi lamang nag-iisang bato. Diba? Well, common sense, diba? Wala namang sigurong, yung sa mga mga modern na bahay, sa bahay natin ngayon, hindi naman to nag-consist ng iisang bato lang. Itong church na ito, hindi yan nag-consist ng isang dambuhalang hollow block. No? Isang dambuhalang hollow block. Hindi ganun. Or should I say, yung mga bahay ninyo, di ba? If yari sa semento ang inyong mga bahay, hindi yan binubuo ng isang higanteng bato. Kundi, alam natin, o meron tayong idea na itong mga bahay natin, kung ilalarawan na sa mga hollow blocks, ito ay binibuild up ng maraming hollow blocks.
Marahil equal proportion dito, equal na hollow blocks dito para pumantay yung bubong, o kaya kung may design, and so on. Diba? What I mean is, itong bahay na ito, o yung mga bahay natin tinitirahan, even this church, ay hindi lang binubuo ng isang bato. Nakuha niya? Kundi ito ay binubuo ng marami na mga bato. And it is the same thing sa spiritual house. Sa bahay ng Diyos ay hindi lamang isang bato. Naniniwala tayo na tayo ma-rapture, hindi lamang ikaw nag-iisa. Kundi lahat tayo. Gusto natin ma-rapture kaibigan natin, kamag-anak natin, nanay, tatay natin. That is the idea. No? Hindi iisa lang ang ma-rapture. Hindi yung pinaka-perfect. No? Hindi yan may ranking na kung sino yung pinaka-perfect na tao, siya lang yung ma-rapture. But we desire or we know, we have faith na lahat tayo. Nakuha niyo idea? And that is why sa spiritual house ng Diyos, hindi lamang din ito nag-iisa or dalawa or tatlo lang. No, wala naman kayo nakitang bahay na tatlo lang. Tatlong bato. Unless, very yung mga lumang mga cave system. Isang malaking bato lang yan. Pero, what I mean is, yung mga bahay natin ngayon, hindi yan binubulang ng isang hollow block or dalawang hollow block or tatlong hollow block, kundi ito ay binubuo ng marami. Ito ay binubuo ng marami. At yung tamang bilang na yon, kung gano'n man kalaki o kaliit na bahay, kung maliit na bahay, of course, mas unting hollow block. Kung malaking bahay, mas maraming hollow block. Kung gano'n man karaming bilang na yon, it supports the house. Sinusuporta niya yung bubong para hindi gumuho. Isipin niyo kung yung bahay ninyo ay nakabalance lang sa iisang bato or dadalawang bato. So yung guguho. Hindi yan magiging stable. Hindi ka magkakasya doon kung isang hollow block lang or dalawang hollow block. Hindi kayang isupport ng isang hollow block or isang bato. As a spiritual house ng Diyos, hindi kayang isupport ng isang, sabihin nga na, tao lang. Dahil tayo ay lively stones of God, hindi kayang isupport ang bahay ng Diyos ng isang tao lang. Hindi kaya, sa isang church, hindi kaya ng pastor lang. Siya lang mag-isa sa church. Sino ba pangaralan niya? When it consists of mga nakikinig, mga helpers, musicians, nakuha niya idea. So, merong mga stones, sabihin natin tayo, binasa natin tayo ay lively stones, merong mga bato for each function. For each corner ng bahay, halimbawa dito, hollow blocks, dito sa likod ko may hollow blocks, dito may hollow blocks. Iba't iba yung sinusupport nila, left, right, up, down. Okay? So, para may support ang isang bahay, it is not only a work of a single stone or dalawang mga bato, but lahat ng stones na inihanda para sa isang bahay ay kinakailangang sumuport sa isang bahay. Nakuha niya idea? Lahat ng bato ay important. Imagine this kapag, halimbawa, for some reason, biglang nawala yung isang hollow block dyan at nag-earthquake. Sigurado, magsisimula na yung gumuho. Hihina yung foundation sa kaliwa. So to support a house or to support the building, kinakailangan lahat ng bato and all the stones are important. And it's the same thing sa spiritual na mga bagay. To support the spiritual house of God, kinakailangan lahat ng lively stones, kinakailangan kayo. Kinakailangan tayo. You are important. Ikaw ay mahalaga sa karya ng Diyos. For this house to be perfect, of course, ang bahay ng Diyos ay, sabi natin kung sino nakatira, yun yung lumalabas, di ba? Yun yung nag-a-appear sa bahay. Kung designer yung may-ari ng bahay, di ba? As much as possible, the design niya.
Kung plant lover yung may-ari ng bahay, lalagyan niya ng halaman sa labas. And it's the same thing kung Diyos ang titira sa bahay, lalabas din yun, lalabas din yung godly attributes, yung mga godly character ilalabas sa tahanan. At yun yung ating dalangin, yung ating desire, na tayo ay matransform in the same image, in the same likeness ng Diyos. Yun yung ating dalangin. And as lively stones of God, para maging perfect ang bahay, kinakailangan ng isa. Kinakailangan kayo. Kinakailangan lahat kayo. Kinakailangan tayo lahat. Pupunta sa Ephesians chapter 2. Now therefore, verse 19 ng Ephesians chapter 2. Now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom the whole building being fitted together grows into a holy temple in the Lord. So maganda isipin or maganda makuha ang idea na tayo, of course, rejected by men. Sabi natin kanina, sabihin marami tayong mga bakit tayo reject ng tao? Dahil, diba, marami tayong mga kahinaan, marami tayong mga pagkakamali. Hindi tayo maganda sa paningin ng sanlibutan. Hindi tayo genius, hindi tayo accepted ng mga tao because of this and that. Pero sabi doon, sa paningin ng Diyos, kayo ay mahalaga, importante. At ang sabi dito sa binasa natin, you are also important to build the whole building, being fitted together. Not by one stone, hindi lamang ng isang bato, hindi lamang ng dadalawang bato, hindi lamang aapat na bato, kundi together. Kayo ay being fitted together para ano? Grows into a holy temple in the Lord. Sa Ephesians chapter 2 verse 22, in whom you also are being built together for a dwelling place of God. Of course, tumadalangin tayo na tayo ay tahanan ng Espiritu Santo. Sino may ganyan dalangin? Sino may ganyan desire? Loobin mo ang buhay ko, sabi pa nga sa isang awit, maging banal na tahanan. Diba? Pero on the big picture, kinakailangan ang katabi mo rin, kinakailangan ang nasa third row, second row, kinakailangan kayo lahat para yung buong tahanan ay mabuo. No? Kung paano ka pinananahan ng Espiritu Santo, kinakailangan na yung katabi mo rin. Kung gaano ka, ginagamit ng Diyos, kinakailangan yung katabi mo rin. Para yung isang bahay ay ma-unite, mabuo. Okay? Kung paano ka pinagpapala or kung paano ka pinupuspos ng Espiritu Santo, kinakailangan yung katabi mo ring bato ay mapuspos din. Hindi lamang ikaw, hindi lamang sino man. Pamaya punta natin kung bakit. Pero kinakailangan lahat para yung bahay matibay, para yung spiritual house na mabuo ay maging kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Nakuha niyo ba mga kabataan? So hindi lamang tayo magre-rely sa ating sarili to build up the spiritual house of God. Hindi tayo magre-rely sa ating mga sarili, kaya ko itong gawin lahat para ma-build up ang ministry or ma-build up ang kaharian ng Diyos. Kundi, in a ministry, kinakailangan lahat tayo. Kinakailangan ma-build up ang bahay ng Diyos sa pamamagitan nating lahat. Hindi sa pamamagitan ng isang tao, hindi sa pamamagitan ng 6 na tao, kundi sa pamamagitan ng lahat. Nakuha niyo ba, mga bata? And to give a background or flashback, itong ministry ito ng mga kabataan for 31 years, hindi ito magatagal ng 31 years kung iisang tao lang yung na-attend or iisang tao lang yung gasalita. No? At for sure, hindi ito magatagal ng 31 years kung puro yung mga ate-kuya lang na
Ngayon, nagsiasawa na, ba? Sila lang yung nandito hanggang ngayon, 31 years. Sipin nyo, youth ministry, 31 years. Yung mga 40 years old, yung mga 50 years old yun natin. That's not possible. But you see, lahat tayo ay importante sa harapan ng Diyos, and we are being built up for the spiritual house of God. At masabi ko ngayon, kung anong naranasan ng isa, ay kinakailangan maranasan din ng katabing bato. Kung paano fini-fill up ng semento o sa literal, semento, kinakailangan solid, kinakailangan nakapasok sa alambre, solid, intact, stable ang isang bato, ganun din dapat yung katabi. At mga kapatid, sa ating spiritual na bahay, we are being built up as a temple of God. Kung paano pinupuspos ang isa ng salita ng Diyos, kinakailangan, no? Hindi ko sinasabing Lord willing, hindi, kinakailangan to build up the house of God, kinakailangan yung katabi mo rin ay mapuspos. At yun ang way maging dalangin natin, yung maging desire natin, na hindi lamang tayo ang mapupuspos. Of course, kapag tayo napuspos, then glory to God. Hindi naman glory sa atin. Purihin ang Diyos. Pero katulad ng sinabi ni Jesus kay Peter, Peter, when you are converted, strengthen your brethren. Ipanalangin natin ang ating mga kapatid, fellow stones, fellow living stones of God. Because lahat tayo ay significant, important for the whole building being fitly joined together. Nakuha niyo ba, mga kabataan? Lahat kayo importante. Lahat kayo mahalaga. Huwag niyo sabihin bata pa kayo, wala kayong halaga. Yung mundong ito ay naghahanap ng, or should I say, mga kabataan sa panahon ngayon, naghahanap sila ng role or importance sa kanilang buhay. Naghahanap sila ng affection, di ba? Gusto nila na mayroong kumakausap sa kanila, gusto nila na lagi silang tinatawag para sa pangangailangan, so on and so forth. But mga kapatid, nais din sabihin sa inyo ng Diyos, kayo ay mahalaga sa Kanya. So the whole building of Christ ay, bilang paghahalimbawa, the spiritual house of God ay inihalin tulad din sa body of Christ. Diba? Parehas na idea na kung paano tayo binibuild up as a spiritual house of God, it's the same thing, no? Sa ilang mga talata na ating babasahin, katulad ng binasa natin sa Romans, tayo naman ay tinawag na the whole body of Christ. No? At kung paano natin binasa sa Romans, ang sabi doon sa Romans chapter 12, verse 4, balikan natin, we have many members in one body. Ibig sabihin, we have many body parts. Diba? Hindi lamang tayo nag-iisang katawan, hindi lamang nag-iisang part, kundi we are different members. This body, itong katawan na ito ay or should I say, yung mga members, yung mga parts, tayong lahat na tinutukoy, the members of this body complement one another to build the body of Christ. Ano ibig sabihin ng complement? Balitaan natin mamaya. But it means we are significant, important, mahalaga tayo sa katawan ni Kristo. Patuloy tayong basahin yung Romans chapter 12. Balikan natin. So we being many are one body, sa verse 5, in Christ, and individually members of one another, having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. If prophecy, let us prophesy. In ministry, and so on and so forth. So, basically, sasabi lamang dito is, kung anong gift na meron kayo, yun yung gawin mo. Ang sabi dun sa isang talata, na papunta natin din mamaya, so ina-advance ko na, no? Ipupunta natin mamaya sa isang talata, ang sabi dun, hindi lahat ay apostol, hindi lahat ay teachers, hindi lahat ay mangangaral, hindi lahat ay tutugtog, hindi lahat ay aawit, hindi lahat ay mag-admin, management. But
kung ano man ang ating ginagampanan, it is very important in the body of Christ, it is very important for you to perform your function in the ministry. Okay? So sa inyo na mga kabataan, gusto kong iwang sa inyo ang ganitong idea or mindset na hindi tayo, of course, kapag sinabi natin maglilingkod kay Kristo, wala naman naglilingkod na idol or static. Pero ang idea or kaisipan na sinasabi natin na we are at service of God, maglilingkod tayo kay Kristo, it's because we have something to do. May mga kinakailangan tayong gampanan. May mga kinakailangan tayong gawin. At kung anong kinakailangan natin gawin, hindi ko alam. Sorry, hindi ko alam. Pero ang Diyos na nakakaalam. Kung anong mga bagay na kinakailangan natin i-perform, ano yung mga gifts na binagbigay sa atin natin Panginoon, hindi ko alam yun. Kundi ang Diyos ang siyang nakakaalam. And we have to perform those things. Kinakailangan natin ito gawin. Dahil bilang bato sa house of God, kinakailangan mong posisyonan ang posisyon na para sa iyo. Did you get that? Nakuha niyo ba mga kabataan? Kinakailangan mong posisyonan ang posisyon na para sa iyo. Kinakailangan mong ilagay ang iyong sarili dito sa gift of God, dito kung saan ka nilaan ng Diyos. Kung saan ka nais ng Diyos. So this one body have many members. Ang sabi pa nga doon sa punta tayo isang talata. Okay. Sa verse 3 ng Romans chapter 12, sabi nga niya doon, di ba? No one should think highly nor think lowly, but every member is important. Hindi kinakailangan magmalaki ang isa. Hindi kinakailangan walang malaki, walang maliit, but ang importanteng bagay dito ay ang sabi doon, God has dealt to each one a measure of faith. But it doesn't mean na mas importante yung mas malaking measure or mas mahalaga yung mas importanteng measure. Ang ibig sabihin lang niyan, mga kapatid, or ang pinaka-end goal niyan is that we are all important. We are all precious in the sight of the Lord. It is not a reason kung malaki ang ginagampanan mong role sa ministry to boast or magmalaki. But rather to think soberly. Kailangan magpakumbaba. Okay. Aside pa nga doon, kung ito masahin, sa verse 5, gusto makita nyo ito, no? We are, sabi sa Romans chapter 12, verse 5, we being many, lahat tayo, marami tayo, are one body in Christ, but all the members, and individually members of one to another. Ano ibig sabihin nun? No? Pwede kasing, sabihin natin, of course, ang loyalty natin, or we are members, not of the church, hindi religion, hindi tayo nakalista sa religion, but we are members of Christ. Pero nakakatuwa yung sinabi dito ni Paul that we are not just the member or a part of the body of Christ, but we are also individually members of one another. Ano ibig sabihin nun? So we are also responsible, or we are also responsible. We are members. We are responsible. We should look one to another. Bibigyan natin ng halaga, hindi lamang, of course, importante ang bibigyan natin paghahalaga ministry or yung ating mga ginagampanan sa kaharian ng Diyos. But also to see one another, to support one another, to strengthen one another. Ang idea na sinabi ni sabi Jesus, hindi ko na na-note, no? Isang talata, sabi niya doon, Peter, kapag ikaw ay na-convert, when you are converted, strengthen thy brethren. That is because hindi tayo individualistic, or hindi tayo makasarili, hindi tayo solo lang,
Of course, alam natin ang ating pananampalataya ay 1:1. Di ba? Kung meron tayong pananampalataya sa Diyos, hindi tayo pwede makapagsabit sa belt natin or makapaghatak ng sino man na, pag ikaw ay na-rapture, hindi mo pwedeng hatakan yung kaibigan mo na hindi tumanggap sa Diyos. Of course, we are supposed to run on our own races. Pero maganda yung iniiwan dito natin Panginoong Kristo Jesus na hindi tayo dapat solo flight. In a sense na paabayaan natin ang kapakanan ng iba or ng sino man natin mga kapatid. No? So sa ating mga nakakaunawa na ng mga salita ng Diyos, nakakaintindi ng mga salita ng Diyos, it doesn't mean na okay na kayo or fine na kayo ay papabayaan na natin yung mga hindi pa nakakaunawa. Papabayaan natin yung mga nasa laylayan, sabi nga. Or yung mga mas mababa. But we as stones, as members of one another, we ought to help one another, to strengthen one another. Bibigyan natin ng support ang bawat isa. So that is the purpose kung bakit tayo tinawag na members of one another. Hindi tayo basta lang sa ating sarili, palakas lang. Hindi tayo nababay sa ating sarili. In a sense na ikaw lang, wala kang pakialam sa kapatid mo. Kundi bilang stones of the living God, we must support one another. Yung mga hollow blocks, yung mga stones, meron na sa baba, meron na sa taas. So, kayo ng mga mas matitibay na, ng mga banda na sa baba, you have to support yung mga nasa taas. Yung mga mas taas yun, di ba, papatong sa'yo yung bato. Yung mga mas mahina, yung mga nangangailangan. Okay. So yun yung iiwan ko sa inyong idea, mindset mga kabataan, as we close. Marami tayong mga kinakailangang gampanan sa ministry. Marami tayong mga kinakailangang gawin. At kung sa panahon natin ngayon or kung at this time, at this moment, ay hindi natin nauunawaan o hindi natin alam kung anong gagawin natin or hindi pa natin nakikita ang plan ng Diyos sa ating mga buhay, hindi masamang mag-desire. Hindi masamang i-desire sa Diyos. Sabi nga sa isang talata, sa 1 Corinthians chapter 12 verse 31, desire earnestly the best gifts. I-desire natin yung mga kaya natin maitulong. Yung kaya natin may contribute. Of course, marami sa atin na nagpe-pray, gusto mo makatugtog. Gusto nyo bang, yung mga gusto sa atin na umawit, may mga gusto sa atin magpiano, may mga gusto sa atin mag-drums, bass, etc. At nadaanan na natin before na hindi ka basta-bastang ilalagay dyan just simply na dahil gusto mo, but there is a process. May mga kinakailangan ma-change yung character. Kinakailangan mabago, tumibay, lumakas muna bago isalang or isabak sa mga ministries. For you to perform well, kinakailangan mo nang itry, test, pagtibayin. Okay? But it doesn't stop you to desire. Kung marahil ngayon hindi pa tamang panahon, hindi pa maayos ang panahon, or should I say, gustong-gusto mo na pero hindi ka pa rin binibigyan ng chance, sabihin mo na, bakit gano'n? Talented naman ako, hindi ko binibigyan ng chance. Ang papayo ko lang or ang iiwan lang ay wag nating iiwanan or wag nating papabayaan ang ating desire. Continue to desire na magamit sa ministry natin, Panginoon, because in the first place ay iniwala ko kung ano yung mga nakikita mong kakulangan, doon ka tatawagin ng Diyos to perform on it. At marami tayong gagawin, marami tayong kinakailangang punan sa ministry ng ating Panginoon. Sabi ko nga, hindi lamang to ministry ng isang tao lang. No? Hindi ko kaya or hindi kaya ng sinamang brother or sinamang sister na gawin lahat ng bagay. Okay? Tutugtog na, tapos tatayo pa, tapos mag-aasikaso. Hindi kaya na lahat. Hindi kaya na isang tao. Sasabog isang tao. Trust me.
Okay? Hindi kaya isang tao. Ang tendency lang ay mag-fail sa maraming mga bagay. But we as members of the body of Christ, we need to support one another. To support each other. And ikaw mismo ay gagamitin ng Diyos for His will. At wag lang natin forsake, wag natin pababayaan ang ating desire na makatulong. Nawa, kayo ng mga kabataan, ang aking envision, no, na tayong lahat ay magamit sa ministry ng Diyos. Marami tayo. We can support one another through different things. Kulang sa mga mananalangin, sino kaya ang may desire dito na magamit sa pananalangin? Kulang sa mga tutugtog, napapakinggan mo, basag naman yung tugtog nito ni brother. Pangit naman magpiano na ito. Then, where is your desire to help? Kulang sa admin, or kulang sa mga magtuturo, kulang sa mga roles sa church, kulang ng backup. Where's your desire to help? To be a living stone to support the spiritual house of God. At yun nawa ang maging dalangin natin. Yun nawa ang maging goal natin, to support. Okay? Of course, sa una marahil, habang nagpasimula tayo sa ating paglilingkod, hindi ka pa fully makatulong sa mga ministries, hindi ka pa magamit sa mga ministries, but it doesn't stop you to have the desire. Of course, pagpasimula tayo, para ba tayong baby Christians pa? Yung mga baby, hindi naman natin yan pinapuwersa maglaad, di ba? Pag bagong labas sa sanggol, hindi naman natin, lakad ka na. Imagine this scenario. Diba, sa mga baby, of course, paglabas niyan, yung buto niyan ay hindi pa ganun katibay. Marahil yung mga tuhod niyan ay hindi pa ganun katibay to stand on his 2 feet. So, anong ginagawa ng sanggol? Kung around 6 months, 7 months, 8 months, ang ginagawa niyan, gumagapang. Diba? So, yung paglalakad niya ay, instead na maglakad siya sa dalawang paa niya, anong nangyayari? Ginagawa niya, gumagapang. Yung kamay niya yung nagiging paa. Yung thighs, yung tuhod yung nagagamit instead yung dalawang paa. So, gusto ko yung visualize niyan. Sa karya ng Diyos, of course, lahat tayo daan tayo sa pasimula, sa beginnings. At marahil sa mga ministry, sa mga nagpasimula pa lamang mga ministry, of course, dahil hindi pa siguro matibay yung tuhod, ay hindi pa matibay yung paa, hindi pa matibay yung paa para maglakad, marahil yung kamay muna yung mag-suporta para maglakad. Diba? Yung kamay muna yung kinakailangan sumuporta para sa paglalakad. Pero eventually, hindi ganun yung 10 years, 20 years, hindi mananatili yung kamay yung gagamitin mong panlakad. Nakuha nyo? Hindi naman tayo gumagapang na. Wala sino sa atin gumagapang pa. Papunta church, pauwi. That's not the case. Kung magpasimula ng tumibay ang paa, then ito yung nagagamit natin sa paglalakad. Same goes with the ministry. Marahil sa una, sa pasimulain, hindi yung mga kamay muna, yung mga naka-delegate, naka-assign as kamay ng ministry, sila muna yung susuporta para sa paglalakad. Yung mga tuhod sa ministry, sila muna yung susuporta maglakad. Pero as time goes by, kapag tumibay na yung mga paa, sila na yung kinakailangan gamitin. Hindi mananatili yung mga kamay yung maglalakad. Hindi mananatili na yung tuhod yung gagamitin panlakad. Kundi yung mga paa ay magpasimulang mag-perform. At gusto kong yun yung makita ninyo, mga kabataan. Hindi mananatili ang kamay ang maglalakad. Hindi mananatili na iisang tao lang o dalawang tao lang ang mag-perform na lahat ng bagay. Kundi gusto kong makita ninyo ang pangangailangan, ang concern. Nawa, wag tayo magpatay malisya. Wag nating hayaan na itong mga parts of the ministry ay naiiwanan, nababayaan. Sino sa inyo magkakaroon ng desire to help the spiritual house of God?
Kung naniniwala kayo na ako ay part ako ng buhay na bato ni Kristo, then may part ka, may role ka to support the ministry. At kung babalik tayo sa analogy natin kanina, sa baby, di ba? Paano ba lumalakas paano ba in the end nakakapaglaad yung baby? Anong ginagawa ng mga magulang? Ine-exercise yung tuhod, di ba? Hinahawakan para maglakad. And it's the same thing sa atin, mga kabataan. Kinakailangan mo na i-exercise. Yung ating pananampalataya. Kung meron kayong desire tumugtog, mag-practice kayo. Huwag niyong pababayaan yan. Hindi porket hindi ko kayo pinapatugtog or hindi kayo pinapatugtog ng sino man ay hindi na kayo para dyan. I want you to practice your faith. Especially gusto ng Diyos, i-practice niyo ang pananampalataya. Secondly, yung skills, yung talents. But most importantly, huwag niyong pabayaan ang desire niyo makatulong sa kaharian ng Diyos. The kingdom of God needs you. You are very important. You are important. Huwag nawa tayo maging slack sa mga nagagamit na sa kaharian ng Diyos. No? Warning, huwag tayo maging slack. Huwag tayo maging tamad. It doesn't mean na ikaw nagamit na, ma-rapture ka na. Hindi yun totoo. Even though nakatayo na sa harapan ninyo, sa pulpit, ma-rapture na siya. Hindi yun necessarily na totoo. But sila na mga stable, being grounded in the Word of God, and being built up, not only on the foundation of God, but with one another, sila lamang yung magatagal. At right now, kung wala kayong maisip kung ano maatulong nyo sa ministry, ang sabi dito ni James, as we close, sa chapter 1, verse 5, if any one of you lack wisdom. Gusto kong tumugtog pero kulang ako sa wisdom. Gusto kong mangaral. Mayroon ba sa inyo dyan gustong mangaral? Mayroon ba sa inyo dyan gustong i-further spread ang naunawaan ninyo ng salita ng Diyos? Meron ba sa inyong manalangin? Meron ba sa inyong may concern to do these things? Management? Meron ba sa inyo dyan? No? May mga desire ba kayo makatulong sa ministry? Huwag nawa tayo maging pikit mata lang sa mga kulangan. But ang sabi doon, kung marahil sa panahon ngayon ay kulang ka pa sa wisdom, Lord, gusto kong tumugtog pero kulang pa ako sa wisdom Kulang pa ako sa character. Kulang pa ako sa pananampalataya. Then ang sabi dito, let him ask of God. James chapter 1 verse 5. That giveth to all men liberally and upbraided not, and it shall be given to him. Verse 6, let him ask in faith without wavering, for he that wavers is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. So I want you to live that message sa inyong mga kabataan. Ang stability ay mausumpungan lamang natin if we are working, of course, first and foremost, on the foundation which is God. Secondly, with one another. Kinakailangan natin ng bawat isa. Hindi ito kaya ng isang tao lang. Hindi ito kaya ng 2 tao lang. Hindi ito kaya ng 3 tao lang. Ilan tayo? 50 pag napuno. Pag lahat ay available. So, what can we help? At siguro ito na lang talaga. Ito na iiwan ko sa inyo. What's in store for me? Bakit kinakailangan ko tumulong? Pwede naman nakaupo lang ako. Pwede namang standby lang. Anong makukuha ko kung ako'y tutulong? In the first place, yung question na yun ay mali. It's because we are a part of the house of God. You are to support. No? We are to serve God. Secondly, anong in store sa'yo? Ang sabi sa banal na kasulatan, hindi makakalimutan ng Diyos ang inyong mga labor. Ang inyong mga pagsumikap, ang inyong mga pagtitiis, ang inyong mga concerns sa gawain, ang inyong mga panalangin, ang inyong mga pagtulong, ang inyong mga desire. Hindi yan makakalimutan ng Diyos. At mga kapatid, there are great things in store for you. You are needed by God. You are very important in the eyes of God. At inantay ka niya ngayon to rise up and say, Lord, I will do anything. I will give everything
to you alone. As living stones of God, mga kabataan, ang aking iwan sa inyo, stand up. Have the desire to help, to support the house of God. Tayo tumayo, mga kapatid. Tayo magtatapos na sa ating gawain. Babalik ko sa ating MC pagkatapos. Let us sing the song, I Know I Am the Bride. At tayo magtatapos na. Mga kabataan, ang iwan ko sa inyo, of course, ang ating topic, ang ating tema for this anniversary is Built to Last. At tayo ay tinatayo individually ng ating pananampalataya, pinagtitibay, pinapalakas ng Espiritu Santo, then that's good, that's fine. At yun yung ating i-desire. Gusto nyo ba na patibayin kayo? Ang inyong mga pananampalataya ay pagtibayin sa mga salita ng Diyos? Gusto nyo ba yun? Gusto nyo ba, mga kapatid? Nang inyong mga pananampalataya ay sure, stable, at hanggang sa huli ay magtagal. Gusto niyo ba yan? Then secondly, if we are being built a spiritual house of God, kinakailangan mo ang katabi mo. Kinakailangan mo ang katabi mo. Kinakailangan kayo. Mga mas bata hanggang sa pinaka-nakatanda. Don't ignore the words of God. Kailangan kayo. And have the desire to help. Of course, kakibot ang desire, ay desire din na magpalinis sa Diyos. Magpa-improve ng character, magpa-mature. Hindi natin kaya gawin yan. Ito ay sa pamagitan lamang ng presensya ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos. So members of the body of Christ have the desire to support one another. Let us sing the song. I know I am the bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkle-free. I have no worldly love that I'm holding to, 'cause you are the one who means everything to me. Let's sing the stanza once again. I know I am the bride. I know I am the bride that you're returning for. Pero bakit pananampalataya? Dressed in garments white and wrinkle-free. Yes, sir. I have no worldly love that I'm holding to, 'cause you are the one who means everything to me. Let us all sing. Yes, I will sing. Hallelujah. I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. Yes, I will do anything by your faith, by your grace, Lord. I will give everything to you. Let's sing the chorus once again. I will sing and I will sing. Hallelujah. I will worship you. Uwi sa iyong kapurihan ng Diyos sa mga sandaling ito. Napalay mong mga kamatangin ng Panginoon. Hallelujah. God bless you, Brother Mark. God bless you all. I will do anything. I will give everything to you alone. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Na sa atin ay pumili. At alam niyo ba na hindi lang tayo tinawag na living stones, but God chosen us. Tayo pinili ng Panginoon as a precious stone. So alam natin ang halaga ng precious stone. Yan ay mahalaga kaysa sa mga normal na stones. Kaya naniniwala din ako na sa gabing ito na bawat isa ay narinig ang pagtawag ng Panginoon. At kung narinig nyo ang pagtawag ng Panginoon, sabi ng kasulatan, huwag niyong pagmatigasin ang inyong mga puso. Kung yan ay inyong narinig. At sa gabing ito, sa walang sa pagtagal, tayo darako sa ating prayer portion. At
Kayo ba'y kasama ko mga kapatid sa pagdalangin sa ating mga kapatid na may pangangailangan sa mga oras ito? Kayo ba'y kasama ko mga kapatid? Hallelujah. So, I believe na you are called in unity. So, also in prayer ay ating pagtulungan na ipanalangin ng mga naipaabot na dalangin sa gabing ito. Ang unang panalangin ay nagmula kay Sister Shai. Sabi niya sa kanyang panalangin, may the Lord provide all of their needs sa pang-araw-araw at para sa nalalapit na kanyang panganak. Please pray also for her emotional strength para sa mga naranasan niyang mga pagsubok. So, ating isama sa panalangin yan. Pangalawang panalangin mula kay Brother Matthew Salientes, financial provision para sa kanyang mga pangangailangan at physical and spiritual strength, hindi lamang sa kanya, kundi para sa lahat ng nangangailangan. So I believe lahat tayo ay nangangailangan din ng ganitong prayer, physical and spiritual strength. So ating isama sa panalangin yan. At sa isa pang panalangin, blessed evening po, prayer request po, ang Panginoon po ang magpagaling sa enlargement heart po ng aming tatay na si Ronald Sison. Panalangin po namin na ipakita ng Panginoon ang kanyang kapurihan sa aming tatay at prayer din po namin na tawagin ng Panginoon ang aming tatay sa ating mensahe. Sa tamang panahon, we claim in it, in Jesus Christ's name, Amen. God bless us all. Yes, in Jesus' name, ating ikiniklaim yan, ngayon pa lamang. At sunod na panalangin ay galing kay Brother Josh, sa kanyang prayer of healing, sa kanyang naramdamang sakit sa likod. So, isama na rin natin ang ating kapatid sa panalangin. At sa huling panalangin kay Sister Grace, sa kanyang ngipin, naramdamang sakit sa kanyang ngipin. So, gaya ng kalingkingan na kapag sumasakit, yan ay narinig natin, na idama ng buong katawan. So, ito rin natin ang bawat bahagi ng ating mga kapatid, ang mga kapatid nanghihina na mahalagang parte ng ating katawan. So, sa bahaging ito, hindi na ako magpapaawit, tayo dumulog sa Panginoon sa panalangin. At gaya ng nasabi ko kanina, mga kapatid, hindi ko man kayang matandaan ng bawat panalangin. I believe kasama ko kayo na ating idudulog ang mga bagay na ito sa Panginoon. So, sa bahaging ito, tayo yumuko at lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Aming Panginoong Diyos, ang dakila at nakakaalam ng aming mga buhay, ang nakakasiyasat ng aming mga pangailangan. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na ngayon pa lamang ay may katagunan na ang bawat panalangin na ipabot sa gabing ito. Lord, salamat, Panginoon, bago kami magpatuloy sa panalangin, nagpapasalamat kami sa mensahe ngayong gabi, Panginoon. Salamat, Panginoon, na ang mga nabigkas ng aming kapatid ay hindi lamang nanggaling sa kanyang bibig, kundi ito'y galing sa iyo, Panginoon. Salamat o Diyos sa mga bagay na pinabot mo sa amin sa gabing ito, na kami mahalagang parte ng iyong katawan, Panginoon, ng iyong bahay, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, sa mga sandaling ito, Lord God, kami naglalakad din, Panginoon, ng pag-asa, Panginoon, na ngayon pa lamang, and we claim in Christ Jesus' name, Panginoon, na ang bawat panalangin ay may katagunan na. Panginoon, sa sandaling ito, Panginoon, aming nilalapit sa iyo ang mga naipabot, Lord God, na mga prayer request, Panginoon. Lord, sa aming kapatid, Sister Shai, Panginoon, kagalingan at provision, Lord God, para sa kanyang pangangailangan, sa kanyang magdadalang tao, Lord God. And we believe, Panginoon, na ito'y tinugon mo na ngayon pa lamang, Panginoon. At ang kagalingan, ang patuloy na deliverance sa kanyang panganak sa mga susunod na araw. We believe, Lord God, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Na kung paano, Lord God, ikaw ay nag-deliver sa mga tao sa banal na kasulatan na may mga sakit, Panginoon. We proclaim, Panginoon, by faith, Lord God, na aming kapatid, Sister Shai, aabutin mo rin sa kanyang pangailangan. Sa mapanalangin, Panginoon, sa aming kapatid na si Brother Matthew, Lord God, kanyang desire, Lord God, na palakasin mo sa siya, Panginoon, spiritually and physically, Panginoon. Lord, kami nakakaranas din ng parehas na pangangailangan. And we declare, Lord God, na by your stripes, Lord God, kami ay pagagalingin mo, Lord God, kami ay palalakasin mo, Panginoon. By your stripes, Lord God, ay kami pagagalingin mo, anuman ang mga bagay na namin, Panginoon, hindi lamang sa physical, kundi sa spiritual. Sa pang panalangin, Panginoon, sa aming kapatid, Lord God, si Sister Ella, Panginoon, na nagpaabot din, Lord God, ng dalangin, Panginoon, na sa gayon ding desire, Panginoon,
na with common desire, Lord God, na palakasin din, Panginoon, in physical, Panginoon. Lord, wala kaming ibang inaasahang pagkukunan ng aming kalakasan, hindi sa mga bagay na physical, Panginoon, na meron dito sa mundo, kundi ang kalakasan lamang, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, Lord God, naranasan namin, Panginoon, ang kalakasan, Lord God, na ibang kalakasan, Panginoon, na ibinibigay, na kung ikukumpara sa ibinibigay ng sanlibutan ito. Sa pandalangin, Panginoon, aming kapatid, Lord God, na si Sister Clarissa, Lord God, Lord, siya ay, Lord God, nagpahayag, Panginoon, ng desire, Panginoon, para sa kanyang mahal sa buhay, Panginoon, sa kanyang tatay, Lord God, na makakilala, pagagalingin, Panginoon, ang anumang pangalan ng sakit. Lord, we believe, Lord God, na walang higher name, walang greater name, Panginoon, sa mundong ito. Walang anumang pangalan ng sakit, Lord God, ang makahihigit sa pangalan mo, O Diyos, Lord God. Kaya naman, in Christ Jesus' name, Panginoon, na higit sa mga pangalan, Lord God, ay ipagkaloob mo, nawa, Panginoon, sa kaluluwang ito na may pangangailangan, Lord God, sa mga oras ito, ng nakagalingan sa kanyang enlargement sa kanyang puso, Panginoon. Lord, kaya naman, Panginoon, gayon din, Lord God, ang desire ng aming kapatid, Sister Clarissa, na siya ay makakilala. Gayon din, Lord God, sa amin, Panginoon, na may mga kamag-anak, may mga kapamilya, Panginoon, na hindi pa nakakilala. Lord God, ito ay patuloy namin idinadalangin sa iyo na sila rin, Lord God, ay makasumpong, Panginoon, ng biyaya, Panginoon, hanggat di ka pa narating, Lord God. We believe, Panginoon, na bukas pa ang biyaya, Panginoon, sa mga taong ito, Lord God. At patuloy namin yung idinudulog sa iyo, Panginoon. Sa pangdalangin, Panginoon, sa aming kapatid, Brother Josh, Lord God, nadama ng sakit sa likod, Panginoon. Siya po, Lord God, ang kanyang likod, Panginoon. Ikaw po ang maghipo, Panginoon. Ikaw po ang magparanas ng kaginawaan, Panginoon, sa kanyang naranasang sakit sa likod. Ngayon din, Lord God, sa aming ate sa pananampalataya, Sister Grace, Panginoon, sa kanyang nararamdamang sakit sa ngipin, Lord God. Ngayon pa lamang, Panginoon, ay kami na nag-claim, Panginoon, na ito ay tinagon mo na, kagalingan ay tinagon mo na, Panginoon, sa bawat panalangin na nabanggit, Panginoon. We proclaim by faith, Panginoon, ito ay tinagon mo na sa mga oras ito, Panginoon. At kami uwi, Panginoon, ng may kagalakan, may ibayo pang kagalakan, upang ipanalangin pa sila, Panginoon. Ipanalangin pa, Panginoon, ang mga nangangailangan, mga kapatid naming nagpapasimula pa lamang, Panginoon, sa ministry, ang mga kapatid naming nakakaranas din, Lord God, ng kalamigan, nakakaranas ng panghihina, Panginoon, sa napakasamang panahon na ito. Lord, kami patuloy mong pag-alabin, Lord God, sa desire na ito na maging kalakasan din, Panginoon, nila, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong biyaya, sa pamamagitan ng panalangin, Lord God, na maidulog namin para sila sa panalangin, Panginoon. At Lord God, pagpalain mo rin, Panginoon, ng aming kapatid na ginagamit mo sa likod ng pulpit na ito. We know, Lord God, na kagaya rin namin siya, Panginoon, na may pangangailangan din. Hindi lamang sa mga physical na pangangailangan, kundi spiritual, Panginoon. Kaya naman, nakikita mo, Panginoon, kung paano siya nagpapagal, Panginoon, sa ministry. At ang bawat bahagi, Panginoon, na nagpapagal, nagbibigay ng oras, Lord God, we believe, Panginoon, na itong mga bagay nito na pagsasakripisyo ay hindi nakakaalpas, Panginoon, sa iyong paningin, Panginoon. And we believe, Panginoon, ikaw ang magbabalik sa kanila ng ganti, Lord God, sa kanilang mga pangangailangan sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa napakainam na gabi, Panginoon. Kami uwi, Panginoon, na may iba yung kagalakan, may iba yung kasiglahan, Panginoon, na nag-uumapaw. At sa kanila, Panginoon, na pinang-usapan mo ng mga bagay ng pagtawag, Panginoon, upang maging babahagi ng iyong spiritual house, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, ang magbigay ng tulong sa nila, magtayo sa kanila, Panginoon, sa pamagitan ng pananampalataya, sa pamagitan, Panginoon, ng iyong mga salita, upang magamit, Panginoon, in your time, Panginoon, sa ministry, Panginoon, upang makabahagi, Panginoon, sa iyong spiritual house, Panginoon. Salamat, O Diyos, at sa gabing ito, Panginoon, kami uuwi, Panginoon, na puspos, Panginoon, kami uuwi ng may kagalakan, Panginoon. At nawa, Lord God, dalangin namin, Panginoon, sa paglabas namin sa pinto ng bahay-sambang ito. Lord God, direct our steps. Di namin alam, Panginoon, ang mangyayari sa bukas, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam. Kaya naman, Panginoon, aming itinitiwala ang bawat lakad namin, ang bawat plano na gagawin namin, ang bawat mga bagay na pinagkakaabala namin, Panginoon. So yun namin ito, pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Kaya naman, Lord God, karapat-dapat kang mapupurihan sa lahat ng ito. Karapat-dapat ka, O Diyos, sa mga bagay na ito. Karapat-dapat kang ibalik
pagbalikan ng pagdakila at papuri sabagat, Lord God, ito yung mga bagay na ito, Lord God, ay hindi mo pinagkait sa amin. Lalong-lalo na yung tinig, Panginoon, na sa gabing ito ay napakalinaw, Panginoon, Lord God, na kami pinili mo, not only our regular stones, isang ordinaryong bato, kundi a living stone, Panginoon, na bahagi ng iyong spiritual house, Panginoon. Salamat, O Diyos, kaya naman sa iyo namin, Panginoon, binabalik lahat ng papuri, parangal, pasasalamat sa tayong pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Ating palakapan ang Panginoon. Hallelujah. Let us say, praise the Lord. So, tayo dismiss na kung wala ng announcement. Tayo po'y dismiss na sa ating gawain. Ulitin natin isang awit na nagsasabing, I go to the rock. Hallelujah. I go to the rock of my salvation. I go to the song that the religious rejected. Hallelujah. By me, the earth all around is sinking sand. Christ that soul with rock I stand. When I need a shelter, when I need a friend, I go to the rock. May natin ang bawat sama, kapatid. I go to the rock of my salvation. I go to the song that the builders rejected. Run to the mountains and stands by me.